Siya ay ambisyosa, independyente at muling binubuo ang kanyang buhay sa Amerika. Noong bisperas ng bagong taon, nawala si Nikita Gatasiala, 27 matapos bisitahin ng ex niya sa Maryland. 2 araw matapos, iniulat ang pagkawala niya at sabi ng pulisya, umalis siya ng bansa noon ding araw. Ang natuklasan ng mga investigador sa apartment na yon ang nagdulot ng international na paghahanap. Nandito tayo sa kaso na inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart at Chris Stewart. Bago magsimula ang episode ng On the Case, isa sa top YouTube shows, gusto ko munang pag-usapan si Morgan at Morgan. Ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika, sila ay isang kumpanya na may higit sa 1,000 abogado na nakabawi ng 25 bilyon para sa mahigit 500,000 na kliyente. Kamakailan may kliyente sa Florida na nakakuha ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nakatanggap ng 26 na milyon 40 x ng alok ng insurance. Pinapadali ng Morgan at Morgan ang paglaban para sa iyo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono. Kaya kung nasugatan ka, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/over-the-counter. Pwede mong i-click ang link sa ibaba o i-scan ang QR code sa aming screen. Ni-report ng ex niya na nawawala siya tapos tumakas na siya palabas ng bansa. Ayon sa pulisya, dumating ang ulat ng nawawala habang naniniwala na ang mga investigador na patay na siya at natagpuan ang kanyang katawan sa apartment ng lalaki. Ito ang international na pagtugis na kasalukuyang nangyayari ngayon. Ayon sa pulisya, pinatay umano ni Arjun Sharma, 26 si Nikita Gatasiala, 27 sa pananaksak sa apartment nito sa Maryland nung bisperas ng bagong taon. Sabi nila gumawa siya ng planadong hakbang. Tumawag siya sa pulisya 2 araw matapos mawala ito. At ilang oras pagkatapos iniulat na sumakay siya ng eroplano papuntang India. Nag-post si Nikita sa social media ng mensahe na kumukuha ng atensyon. Huli niyang post sa Instagram ay may caption na, "Natatakot ka ba? Natatakot? Minsan akong tumawid ng karagatan na may 2 maleta, iniwan ang buhay at nagsimulang mag-isa." Maaaring tingnan mo yon at itanong sa sarili mo, ano kaya ang gusto niyang iparating? At paano nga ba nauwi sa ganito ang isang babae na minsang matapang na binuo muli ang kanyang buhay, na umano'y pinatay ng lalaking minsan niyang nakasama, isang lalaking tinawag pa niyang magalang sa publiko ilang buwan lang ang nakalipas. Ngayon, sinusubaybayan natin ang pandaigdigang habulan mula Maryland at ang malungkot na pagkakadiskubre at misteryosong post na tila may mas malalim na kwento. Batay ito sa aligasyon ng pulisya at dokumento sa korte, kaya tandaan na pahayag ito ng mga investigador. Nagsisimula ang kwentong ito noong bisperas ng bagong taon. Ayon sa mga detective ng Howard County, si Nikita Gatasiala, 27 taong gulang ay nasa apartment ng kanyang dating nobyo sa Columbia, Maryland. Natapos na ang relasyon nila pero sabi ng pulisya normal lang na nagkikita pa rin sila minsan. Pagkatapos bandang alas 7 ng gabi nung gabing iyon, naniniwala ang mga detective na may di inaasahang nangyari sa apartment sa Twin Rivers Road. Inaakusa nila si Arjun Sharma, 26 dating kasintahan ni Nikita, na siyang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng saksak. Sa loob ng susunod na 48 oras, napakatahimik ng paligid. Si Nikita na kilala ng mga kaibigan bilang masigla at masipag, ay biglang huminto sa pakikipag-ugnayan. Hindi siya sumasagot sa text o tawag at natahimik na rin ang dati niyang aktibong social media. Lalong natakot ang kanyang mga kaibigan at nagsimula silang mag-post sa mga online na po. Desperadong nagtatanong kung may nakakita ba sa kanya. Dahil sa labis na takot ng mga kaibigan niya na may masamang nangyari, ilan sa kanila ay nagsampa ng ulat ng nawawalang tao at humingi ng tulong sa mga autoridad para siya hanapin. Pagkatapos, noong Biyernes, Enero 2, may natanggap na tawag na sa unang tingin ay tila kumpirmasyon ng kinatatakutan ng lahat. Ang taong nag-ulat na nawawala si Nikita Gatasla ay si Arjun Sharma mismo. At ayon sa ulat ng pulisya, sinabi niya sa mga pulis na huli niyang nakita ang kanyang dating kasintahan sa kanyang apartment noong Disyembre 31 at pagkatapos noon ay nawala na ito. Ayon sa pulisya, ilang oras matapos niyang iulat ang nawawala, nangyari ito sa mismong araw na iyon. Pumunta si Arjun Sharma sa Dallas International Airport, tumakay siya ng eroplano at umalis ng Estados Unidos. Kumpirmado ng mga autoridad na ang destinasyon niya ay India, sa kabilang panig ng mundo. Ngayon, dahil wala na ang huling taong nag-ulat na nakita si Nikita, bumilis ang investigasyon.
Kinabukasan, Sabado, Enero 3, nagsagawa ng search warrant ang mga detective sa apartment ni Arjun Sharma. Ang natagpuan nila sa loob ang naging sentro ng trahedyang ito. Dahil doon mismo sa kanyang apartment, natuklasan nila ang bangkay ni Nikita Gatasyala. Iniulat ng pulisya na nagtamo siya ng maraming saksak at idineklara siyang patay sa lugar nung linggo kahit nasa ibang bansa ang suspek. Naglabas ng warrant ang Howard County Police laban kay Arjun Sharma na kinasuhan ng first at second degree murder sa pagkamatay ni Nikita Gatasyala. Nakikipagtulungan na ang lokal na pulisya sa mga ahensyang federal at Interpol para ayusin ang komplikadong proseso ng internasyonal na extradition at maibalik siya sa Estados Unidos upang harapin ang mga kaso. Kaya bago natin pag-usapan pa ang tungkol sa bahaging iyon ng investigasyon, gusto ko munang pag-usapan kung sino si Nikita Gatasyala. Higit pa sa malungkot na balitang ngayon ay dala ang kanyang pangalan. Sa mga araw at linggo bago siya pumanaw, nag-iwan siya ng mga bakas ng kanyang buhay online. Mga post na ngayon ay may nakakakilabot at halos propetikong bigat. Ang huling mensahe niya sa mundo ay isang palaisipan. Sa Instagram nagbahagi siya ng isang tala at nakasulat doon na natatakot ka ba? Natatakot ka ba? Tumawid ako ng mga karagatan na may 2 maleta, iniwan ang buhay ko at nagsimula mag-isa. Halos sumuko pero binuo ko ulit ang lahat. Ilang buwan lang ang nakalipas, sa isang mas simpleng ngunit nagsisiwalat na post. Si Nikita ay nagpost sa isang Facebook group noong Agosto, naghahanap ng pwedeng lumipat sa dati niyang kwarto. Nasa parehong apartment sa Columbia ang kwarto kung saan umano siya namatay. Sa post na yon, inilarawan niya si Arjun Sharma, dati niyang nobyo, sa praktikal at positibong paraan para sa bagong kasama sa kwarto. Ayon sa ulat, sinabi niyang si Arjun Sharma ay magalang at malinis sa bahay. Isang ordinaryong detalye na ngayon ay tila kabaligtaran ng mga paratang na kinakaharap niya. Samahan niyo kami ngayon upang talakayin ang investigasyong ito kasama si Safar Robinson Ferrer, isang abogadong kriminal at dating taga-usig. Laging maganda na makasama ka dito sa Law and Crime. Sa kasong ito, ang taong na ngayon ay inaakusahan ng pagpatay ay siya ring tumawag. Oo, siya rin. Maaari nating pag-usapan na di umano'y tumakas siya sa India, ngunit siya rin ang nag-ulat ng nawawala. Ano ang kapansin-pansin para sa'yo tungkol sa bahaging iyon? At ano, mukhang pinagplanuhan ang paraan ng pagtawag sa telepono at bigla na lang siyang nasa eroplano. Pinagplanuhan talaga ito at para sa akin malinaw na may kamalayan sa kasalanan. Alam mo, sinusubukan niyang gumawa ng mga bagay na makakaligaw sa mga pulis para hindi siya mapagbintangan bilang gumawa ng krimeng ito. At kaya meron tayong mga bagay na yun na nangyayari at hindi lang iyon, meron din tayo niyan. Sa huli, tumakas siya at ayon sa impormasyong nakuha namin, pinlano niya talaga ang tawag tungkol sa nawawalang tao pero pagkatapos nun ay dumiretso siya agad sa paliparan. Umalis siya ng bansa para iwasan ng mga autoridad at posibleng pag-aresto kapag may sapat na impormasyon laban sa kanya. Alam ko madalas tumanggap ng tawag ang pulis ukol sa nawawalang tao lalo na pagkatapos ng bagong taon, na karaniwan ay tumatakas lang naman ang iba. Alam mo na, napakarami kasing kaso na hindi natin naririnig. Pero sa kasong ito, inireport siya bilang nawawalang tao. At kung susundan pa ng pulis ito, wala na yung lalaki sa bansa na parang dapat sana ay naging babala na iyon. Ano ang masasabi mo sa katotohanang siya ang nag-report pero nagawa pa rin niyang umalis? Parang hindi na sinundan ng pulis at hindi ito kritisismo sa kanila. Marami rin silang ginagawa. Pero yung nag-report, bigla na lang umalis ng bansa. Medyo kahina-hinala yon. Malaking babala iyon. Hindi rin natin alam ang eksaktong oras ng mga pangyayari, alam mo na. Naiparating niyang siya ang tumawag tungkol sa nawawalang tao, pero agad din siyang umalis matapos tumawag, siguro sa parehong araw. Gayunpaman, alam mo, ang totoo, kapag may natanggap na ulat ng nawawalang tao ang mga pulis, maaaring marami talagang ulat ng mga nawawala, di ba? At kaya, gaano katagal bago tumugon ng isang pulis or bago maitalaga ang isang investigador? At para makakalap ng sapat na impormasyon para matukoy kung ang taong ito ay nasa panganib o maghihintay muna kami, alam mo na siguro mga 24 hanggang 48 oras, maraming salik ang may epekto sa kasong ito. Kaya ang talagang tumatak sa akin ay kung paano nila sa huli na pagpasyahan na kumuha ng search warrant para halughugin ang kanyang apartment at sa huli ay natagpuan doon ang kanyang katawan. At ano ang mga impormasyong ginamit nila bilang basihan ng warrant na yon? Madali para sa atin na magsabing, pumasok na lang kayo sa apartment, katukin ang pinto at makikita nyo na lahat.
Pero ano ba talaga ang kailangan nila kahit nawawala siya? Alam na yon ang lugar kung saan siya naroon o nagtagal. Ibig kong sabihin, ano ba talaga ang kailangan mong ipakita sa isang hukom para sabihin nilang, oo, pwede kang pumasok sa apartment na ito. Wala siya ron, pero pwede mong hanapin ang ebidensyang kailangan mo. Ang ginagawa ng mga investigador ay mangalap ng sapat na ebidensya na magtataas sa antas ng probable cause para maniwala na may naganap na krimen or na merong anumang uri ng ebidensya ng krimen na yon sa apartment na ito or sa lugar na ito. Gumagawa sila ng affidavit na nagpapaliwanag ng probable cause para sa hukom at pinapapirmahan ito base sa affidavit. Minsan maglalakip sila ng exhibit or ebidensya para bigyang diin ang hukom. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito at natugunan namin ng threshold kaya kailangan namin ng warrant na karaniwang pinipirmahan ng hukom para puntahan ng ari-arian o lokasyong iyon upang halughugin ang mga partikular na lugar o ang buong lugar at hanapin ang kanilang hinahanap. Iyon ang tinatawag nating ito ay isang requirement ng warrant. May mga exceptions sa requirement na yon. Isa sa mga exception ay kung merong emergency na situation. Sa puntong ito, mukhang hindi ito nangyari dito or sa totoo lang, hindi natin alam kung anong oras talaga siya namatay. Pagdating sa kung ano ang gagawin natin ngayon dahil alam natin na dito sa Estados Unidos, may warrant ng pag-aresto para sa suspect na ito. Ayon sa autoridad, sumakay siya ng eroplano papuntang India. Sabi ng gobyerno ng India, tutulong sila sa paghahanap sa kanya. Pero ano pa ang pwedeng gawin dito sa Estados Unidos? Kung isa kang detective dito sa Maryland, may kaso ng pagpatay na dapat mong lutasin. Ngunit umaasa ka na lang sa gobyerno ng India, Interpol at FBI para gawin ang trabaho sa paghahanap sa kanya sa ibang bansa. At yan ang kailangang asahan ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga federal na katuwang para magtulungan at mahuli ang taong ito. At mukhang sumusuporta at nakikipagtulungan naman ng gobyerno ng India sa mga opisyal ng United States para maisakatuparan yon. Gagamitin nila ang kanilang estratehiya at kakayahan para mahanap ang taong ito. Magkakaroon ng simpleng komunikasyon sa pagitan ng dalawang gobyerno para mahuli ang tao at maibalik sa Estados Unidos. Ngayon, hindi natin alam kung gaano kamoderno ang kanilang teknolohiya at mga bagay na tulad nito. Siguradong kung ang taong iyon ay nasa United States, mas malaki ang posibilidad or mas mataas ang tsansa na mahuli sila. Sa India, hindi ako sigurado kung gaano kaayos ang kanilang kakayahan sa paghuli at teknolohiya. Akala ko pareho lang ito sa atin at tutulong sila para mahuli at madala sa kustodiya ang mga yon. Alam mo hindi tungkol sa geopolitics ang palabas na ito, pero karaniwang itinuturing ang India bilang kaalyado ng Estados Unidos. Kumusta ang relasyon sa isang bansang gaya niyan? Kapag dumating ang panahon at natagpuan siya, maaaring ibalik siya sa Estados Unidos para harapin ang mga kaso. Mas pinapadali nito ang extradition. Hindi mo na kailangang dumaan sa maraming proseso or makipag-usap sa hindi nakikipagtulong ang gobyerno. Naniniwala ako na mas pinapadali talaga nito. Wala pa akong kliyenteng nahuli sa India pero sa pangkalahatan mas pinapadali nito. Kahit nasa New York tayo, may Canada pa rin tayo. Mas pinapadali nito ang paglipat at pag-extradite ng mga individual kapag maganda ang ugnayan ng mga gobyerno. Parang side question lang ito kasi madalas may ganito sa mga pelikula. Yung taong tumatakas papuntang Mexico matapos gumawa ng krimen para maglaho. Karaniwan, kahit tumawid ka pa ng international na hangganan, hindi ibig sabihin na ganun na lang. Hindi ito parang, ayan, lampas na ako sa linya, ligtas na ako. Ibig kong sabihin, lalo na sa Canada at Mexico, nakita nating may mga taong ibinalik pa rin. Pero kung may gumawa ng krimen gaya ng pagpatay, nakakatulong ba talagang makatakas sa bansang tulad ng India kapag sinusubukan mong umiwas sa batas dito sa Estados Unidos? Naniniwala ako na may mga bansa na hindi nag-extradite pabalik sa Estados Unidos. Kung ano-anong mga bansa ang mga iyon ngayon, hindi ko alam agad-agad. Pero sa tingin ko may ilan, siguro mga 3. Sa tingin ko isa ron ay bansang Europeo. Pero kung tradisyonal na pag-uusapan, alam mo na sa Estados Unidos kung pupuntahan at hahanapin nila sila, kung pinapayagan man ng batas ng banyagang bansa na iyon. Sa tingin ko may ilang bansa na hindi nag-extradite pero karamihan ay ginagawa ito. Mula sa pananaw ng depensa, kung at kapag siya ay naaresto, ibig kong sabihin, ito ay isang tao na ayon sa mga autoridad, may bangkay sa kanyang kwarto. Ng isang taong kilala niya na minsan niyang nakarelasyon o na pinatay sa pamamagitan ng saksak. Alam mo, mula sa peanut gallery parang tapos na agad ang kaso. Ano pa kaya ang estratehiya ng depensa? Siguro kapag nakabalik siya, Maraming bagay pa. Una nilang kailangang patunayan na ang taong ito ang sinasabing gumawa ng krimen.
Dapat nilang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan at na siya ang may gawa ng krimen. Hindi ko alam kung magkakaroon ng ebidensya na direktang magpapatunay na siya talaga ang gumawa nito. Alam mo, may mga nagsasabing nakita nilang ginawa niya ito o iyon. May mga palatandaan o circumstantial evidence pero walang direktang ebidensya kaya iyon ang hahamunin. Ang isa pa ay kailangan nating harapin ang tawag na ito sa telepono. Siya ang taong tumawag sa siyam na isang-isang. Kaya oo, maaring isa itong red flag o isang panlilinlang para iligaw ang mga pulis. Gagamitin o pagsasamantalahan ito ng isang abogado ng depensa. Bakit siya tumawag sa siyam na isang-isang at inireport na nawawala siya kung pwede naman siyang umalis ng bansa nang hindi tumatawag o nag-uulat na nawawala siya? Plano na niyang gawin yun, kaya bakit pa siya tumawag? Kaya maaring magdulot yun ng tanong kung siya nga ba talaga ang gumawa ng krimen. Kaya isa pa yun sa mga bagay na pwedeng questionin. Nandiyan din ang katotohanang natagpuan siya sa apartment niya na di maganda para sa depensa. Pero alam ba natin kung sino pang may access sa apartment? Dapat pang imbestigahan yon. May problema ba siya sa ibang tao? Marami pang dapat tanungin gaya ng mental na kalagayan niya. Maraming patong-patong na isyu ngayon. Kadalasan kapag may mga insidente ng karahasan sa tahanan na ganito, totoo na ang partner ng tao ang siyang gumawa ng ganoong gawain. Alam na ito ng marami kaya kadalasang inuuna ng pulis ang partner sa investigasyon. Maaaring ganon din ang nangyari rito sa simula at nang sinimulan nila ang investigasyon, nagkaroon sila ng sapat na impormasyon para maniwalang siya ang pumatay sa kanya sa kanyang apartment. At hindi lang yon, nasa isang apartment building pa, kaya may nakarinig ba ng kahit ano, may nakakita ba, may footage ba mula sa ring camera, alam mo yon? May kapitbahay bang nakarinig ng sigawan, ingay o senyales ng gulo? Isasaalang-alang lahat ng ito. Sa pagtakas at pag-alis, naiintindihan ko. Kung umabot sa paglilitis, depensa ang haharap doon. Kung ikaw ang piskal, sasabihin mong alam mo na, ilalatag nila ang kaso at sasabihin na pinagplanuhan at pinatay siya. Tumawag siya pero nakabook na ang flight tapos lumabas na siya ng pinto. Nakikita ko na pwedeng sabihin ng abogado ng depensa, parang, nakaplano na talaga ang flight na yan. May pamilya siya doon, kailangan niyang pumunta. Gaano kalaki kaya ang risk? Hindi rin natin alam kung sino o kung may jury talaga. Kasi naiisip ko na maraming jurado, siguro kung ako ang jurado, sasabihin ko, oo, sige, alam mo yon, parang naintindihan ko. Kita ko yung jurado na iniisip na imposible namang bigla ka na lang nag-book ng biyahe papuntang Italia o India. Baka nag-book siya ng mas maaga, hindi ko sigurado. Pero sige na lang. Nag-book ng biyahe, tumawag sa pulis, palabas na ako ng pinto, sabi ng pulis, nangyari. Parang mahirap kumbinsihin ang maraming jurado na maniwala doon. Oo, tama ka. At ang maganda doon, sigurado ako na darating ang panahon na may isang tao na hahawak ng tungkol sa forensics. Hindi kailangang maging forensic expert. Sapat nang makita kung anong oras, paano, at kung credit card ba ang ginamit sa pagbili ng ticket. Magagawa nilang paliitin ang petsa kung kailan ito binili, at baka pati ang oras kung kailan ito binili. Maiuugnay nila ito sa tawag ukol sa nawawalang tao at pagkakadiskubre ng katawan. Dapat masagot niya ng maraming tanong pero sa tingin ko karamihan ay may isip agad na may konsensya sa kasalanan. Siyempre, sasabihin ng depensa, may pamilya ang kliyente ko roon. Plano na niyang pumunta or natakot lang siya. Alam niya na madalas ang partner ang sinisisi, natakot siya. Malibang tumakbo siya, tumakbo at natakot siya. Hindi porket tumakas siya, siya na ang may gawa ng krimen. Ganito talaga, mukhang malungkot na kaso ito ng karahasan sa tahanan o sa pagitan ng magkapareha. Bilang nagprosekto ng ganito, gaano mo ito kadalas nakikita? Alam mo, sigurado akong maraming ebidensyang forensiko lalo na dahil pananaksak ito at marami talagang ebidensya na makikita doon. Sa ganitong kaso, kailangan ba talaga ng motibo? Gaano ito kahalaga? Parte ba ito? Baka may pinagdadaanan sila, mapang-control siya. Alam mo, hindi ko sinasabing ganun sa kasong ito, pero naririnig natin yan paminsan-minsan. Ibig kong sabihin, gaano ba kahalaga ang motibo sa pag-usig ng mga ganitong kaso? Ang motibo ay nakakatulong ipaliwanag kung bakit ginawa o inakusahan ng isang tao pero hindi ito kailangang patunayan. Pero tiyak na nakakatulong ito sa pagbuo ng kwento ng mga pangyayari. Alam mo yon? Madaling sabihin na pinatay ang taong ito dahil niloko niya ang partner niya at ito'y krimen ng pagnanasa. Pero pwede ring may ibang dahilan kaya ito nangyari. Kaya maganda na maipaliwanag ang motibo kapag parang walang motibo. Minsan, sasabihin ng mga hurado, naiintindihan ko pero bakit niya gagawin yon, alam mo?
Mas madali kapag malinaw ang motibo at maayos mo itong naipapaliwanag sa hurado. At pagdating sa pag-unawa sa dinamika ng isang relasyon na sa unang tingin ay normal at karaniwan lang, parang kahit naghiwalay na sila. Nabanggit pa niyang magalang siya, pero biglang nangyari ito. At kung talagang siya ay may sala bilang isang piskal, paano mo sisimulan ang investigasyon tungkol sa kanyang pinagmulan? Kung ano ang nangyayari sa buhay niya at kung ano ang dinamika ng kanilang relasyon. Oo, kaya sa mga ganong bagay, kakausapin mo ang mga tao, kaibigan ng biktima at miyembro ng pamilya na posibleng may alam sa relasyon. May alam tungkol sa kanya at sa uri ng tao na siya na sa tingin ko ay binanggit. Alam mo, isa siyang napakatalinong dalaga na mahilig sa pamilya, mga kaibigan, mga bagay na ganon, mahilig manood ng Netflix at mag-relax ayon sa kanyang profile. At dahil doon, mas nakikilala mo talaga kung sino siya bilang biktima at bilang tao at sa pag-alam mo tungkol sa kanya, maaring makilala mo rin siya. Maaring alamin nila kung sino ang kasama niya, pamilya, kaibigan, pwedeng tanungin, at kung paano siya nung bata. Kung may criminal na record siya, makikita at masusuri nila yon. Malalaman mo kung ano pang ibang krimen ang maaaring nahatulan siya noon or kung nagkaroon siya ng anumang mental health na pagkaka-confine dati. Magagawa ng mga pulis na siyasatin ang lahat ng iyon para malaman kung anong klaseng tao siya. Malaking tulong ang social media, lalo na kung nandun din ang mga tao, pero hindi ko alam kung ganun ang kaso sa taong ito. Pero inilalantad nila ang kanilang sarili at ipinapakita kung sino sila sa pamamagitan ng kanilang mga post sa social media at mga bagay na ganoon, pati na rin ang pagsuri sa kanilang internet history. Kung may kakayahan, alam mo na kumuha ng warrant para masuri ang mga computer or anumang telepono na maaring naiwan. Iyan ang magpapakita ng tunay niyang pagkatao. Sa palagay ko, balikan natin ang papel ng FBI rito kasi hindi naman maliit ang county sa Maryland. Pero kung ginagawa mo ang kasong ito, at marami siyang kaibigan at pamilya, at siya rin ay may mga kaibigan at pamilya sa India, at habang binubuo mo ang kasong ito, at kailangan mong makipag-ugnayan sa mga tao sa kabilang panig ng mundo. Ibig kong sabihin, hindi naman ganun kahirap. May Zoom at iba pang paraan para makipag-ugnayan pero iba pa rin kapag nandoon ka at personal mong kinakausap ang mga taong nakakakilala sa kanila. Paano mo ginagawa yon? Paano ka nakikipag-ugnayan sa opisina ng piskal o pulisya sa India para malaman kung sino talaga sila? Kapag hindi ka naman FBI o Interpol at ikaw ay, alam mo na, isa ka lang opisina ng sheriff o district attorney sa Maryland. Talagang maaring maging mahirap ito, pero sa tingin ko naging sapat na ang pagkakaiba-iba ng ilang mga komunidad na ito. Kung saan magiging madali para sa taga-usig na kumuha ng interpreter na nagsasalita ng parehong wika na kayang makipag-ugnayan sa panig na yon ng mundo. Alam mo, sa law enforcement o taga-usig, minsan 24 na oras kang nagtatrabaho pati gabi. Kaya ang pag-aayos ng oras para magkaroon ng communication at pag-uusap kasama ang mga interpreter at pati na rin ng law enforcement. Ang Ingles na sa pangkalahatan ay naging pandaigdigang wika ng negosyo at mga transaksyon sa buong mundo. Malaki ang tsansa na ang mga pulis sa India ay marunong din mag-Ingles. At syempre, umaasa rin tayo sa mga federal na katuwang na maaring bihasa sa ibang mga wika na may kaugnayan sa kasong ito. Tingnan natin ang susunod na mangyayari, talagang napakalungkot na paraan. Nangyari ito nung bagong taon sa Maryland. Kasama natin si Safa Robinson Ferrear, criminal defense lawyer at dating taga-usig. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Salamat sa imbitasyon gaya ng dati. Yan muna ngayon. Sa kasong iniharap ng Law and Crime, mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.